araw po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Bullet Manliklik, mas kilala sa tawag na Boss Bullet. Isa po ako sa naging kalahok sa kakatapos lang na Barako Fest na ginanap sa Lipa, Batangas. Pasensya na po kayo, medyo malat pa po yung boses ko. Marahil po sa inyo nagtataka o nagtatanong kung bakit ko po nagawa kung ano yung hindi inaasahang pangyayari kagabi. Pero bago ko po ituloy yung aking salaysay, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa lahat po ng Batanggenyo. Alam ko pong marami sa inyo nagalit sa akin. Taos puso po ako humingi ng paumanhin sa inyo. Higit sa lahat kay Boss Toyo. Sa pamunuan ng Barako Fest, lahat po. Alam ko lahat po kayo naghihirap sa palaro na yan. Kay Governor Vilma Santos Recto, Secretary Ralph Recto, Vice Governor Luis Manzano, at Congressman Ryan Ralph Recto. Humihingi po ako ng taos pusong paumanhin sa inyo sa aking nagawa. Meron man po akong dahilan, alam ko pong hindi sapat yon. At kay Direk Brian, Boss Dane Grospe, Gus Reker, paumanhin sa inyo mga boss. Isa po kasi sa nag-trigger sa akin doon, yung mga naririnig kong rumors sa backstage. Na nagkaroon daw po ng dayaan, na minanipula daw po ni Boss Toyo, yung palaro, para po sa mananalo. Wala pong ganun nangyari. Kaya po masakit sa akin yun. Lahat po kami naghihirap. Lahat po kami binigay po namin yung 100% namin. Hanggang sa umabot po kami sa Final 19. At doon nga po nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan nung binigyan po kami ng 5 minutes break. Nakapaglabas o nagbigay ng istorya yung bawat isa. Na yung ilan sa kanila, nag-absent ng trabaho, maraming pangangailangan sa pamilya. Naramdaman ko po at nakita ko sa mga mata nila na hindi na po nila hinahangad yung 1 milyon. Ang gusto lang po nila, meron po silang maiuwi sa kanilang pamilya. Naintindihan ko po yun. Ako po gusto ko manalo. Nandun po ako para manalo. Dahil isa po akong atleta. Hindi ko lang po basta-basta pinagpapalit sa pera yung karangalan. Marami na po ako competition na sinalihan. Karamihan po dyan, wala pong papremyo. Importante po sa akin yung karangalan. Pero sa pagkakataon po na yun, nakita ko sa mga mata nila na gusto nilang may maiuwi sa kanilang mga pamilya. Iba po malalayo pa. Imagine niyo po madaling araw pa lang nandun na kami. Kaya nung napag-usap-usapan po namin na nung una nagbibiruan lang po kami. Pero nung nakita ko po sa kanila na lahat sila sang-ayon, napaghati-hatian na lang yung 1 milyon. Kung sino man ang mananalo, maghahati-hati na lang po sa 1 milyon. Pero syempre po mas malaki yung magiging parte nung mananalo. Lahat po sila sang-ayon doon kasi nga po kailangan nila ng pera. Kaya hindi na rin po ako nagangad. Gusto ko po talagang manalo. Sa huling pagkakataon gusto ko pong manalo. Binigay ko lahat yung todo. Maluwag ko pong i-share sa kanila yon. Ako po yon sa akin. Hindi ko lang po alam. Kung yung iba yung mananalo, marami po kasing binabago ang pera eh. Minsan po lumalabas po ang tunay na kulay ng isang tao pagdating po sa pera. Hindi po ako nanguhusga. Kung ano man po ang naging desisyon or nasa isip ng nanalo, sa kanya po yun. Hindi po ako naghahabol sa pera. Wala po akong hinahabol. Ang gusto ko lang pong iparating, sana to pa rin niya yung pangako niya dun sa mga tao na umasa, na nagbigay, nag-giveaway po para magkaroon ng parte. Wala po akong tatanggapin na kahit na magkano. Wala po akong balak kunin. Yung para sa kanila lang po. Hindi po sila naghahangad ng malaki. Ang gusto lang nila, mabigay kung ano yung pinag-usapan doon na ipangako sa kanila. Masaya na po sila doon. Kaya po sobrang bigat po sa loob ko. Na makita sila, pinuntahan nila ako sa backstage, nagtakbuhan sila sa akin. Iba po yung pakiramdam. Masakit po yun. Dahil lahat po sila umaasa, ramdam ko yung pangangailangan nila. Minado po ako, nakainom po ako ng oras na yon. Kaya yung emosyon mas tumaas. Maling-mali po yung ginawa ko. Pero para sa akin po, ginawa ko yun para sa kanila. Dahil bigla na lang po naglaho yung nanalo eh.
Hindi man lang po sila kinausap. Sana kinausap man lang sila. Sinabihan man lang sila na pasensya na, ito yung naging desisyon ko. Naging desisyon ng pamilya. Siguro naman po maiintindihan nila yun. Bigyan nyo lang po sila ng pamasahe siguro eh. Pangkain, konting pang grocery. Pero wala po eh. Kaya po sobrang sakit sa akin, sobrang bigat. Kaya doon ko po naisip na teka muna. Doon ko nagawa. Doon ko po nagawa yung hindi dapat. Kaya muli humihingi po ako ng paumanin sa inyong lahat. Sa lahat ng Batanggenyo, sa lahat ng pamunuan ng Barako Pest. Gaya po ng sinabi ko, isa po akong atleta. Competitive po ako. Hindi po ako hipokrito para sabihin sa inyo hindi ako nag-aangad doon sa 1 milyon. Pero that moment, yung oras po na nag-usap-usap kami nung 19, sinuko ko na po yung 1 milyon. Gusto ko lang po manalo at paghati-hatian nila. Yun lang po. Alam ko pong hindi ako maunawaan ng lahat. Marami po sa inyo marahil na bastusan sa akin. Sobrang yabang ko. Iintindihan ko po kayo. Wala po ako ibang masasabi kung di pa umanin po. Doon sa nanalo, congratulations sa'yo. Kung ano man yung mga sinabi ko sa stage, nasa puso ko yun. Pinubaya ko na yung kay God. Pero alam mo sa sarili mo yung pinag-usapan. Kaya sana kausapin mo sila. Paano kung isa ka dun sa mga umaasa na yun? Paano kung hindi ikaw yung nanalo? Ano kaya mararamdaman mo? At congratulations po sa pamunuan ng Barako Pest na sobrang dami pong taong pumunta. Sobrang successful. God bless.